Hati ang Samar Island sa tatlong parte, ang Northern Samar, Eastern Samar at ang Samar mismo. And in this two-part vlog ay may papakita ko sa inyo ang tatlong yan dahil ako ay nag-summer loop. Papaano? Sumakay lang naman ako ng bus mula Sampaloc, Manila at binaybay ang buong Quezon at Bicol. Tumawid gamit ng barko at tilibot ang napakahabang daan patungong Calbayog to Tacloban at dumire-diretso ng base hanggang makarating ng Giwan, Eastern Samar. At hindi dyan nagtatapos. Mula naman sa Giwan ay babalik ulit ako ng Sampaloc, Manila para baybayin ang napakagandang daan ng Borongan, Canavid, Oras, Gamay, Mapanas, Palapag at Rawis at tatawid ulit ng dagat para tahakin ang Bicol at Quezon hanggang sa makabalik ng Sampaloc, Manila. Syempre sakay sa serbisyong ginto saan man patungo ang Eastern Gold Trans Tours. Ako nga pala si Maki Matic at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Andito ako ngayon sa Sampaloc Terminal ni Gold Trans, located sa tapat ng LRT Ligarda Station. Nakakatuwa dahil maganda at kumpleto yung terminal nila dito. Yung upuan sa waiting area ay galing mismo sa mga buses. May charging station din para hindi malobat ang gadgets. May TV screens din for announcements and trip schedules. At may malinis na CR and shower rooms na pwedeng gamitin ng passengers ni Gold Trans. Kumuha na din ako ng ticket at swerte dahil seating na yung bus at ang available na lang na upuan is yung sa harapan. So bakit pa tayo hihindi? Ang pamasahe mula Sampaloc, Manila hanggang Giwan, Eastern Samar ay nagkakahalaga ng 1,920 pesos pag naka-senior or student discount and 2,400 pesos naman kung regular. Kasama na dito yung ticket para sa barko kaya wala ka nang iisipin pagkabayad mo ng pamasahe. Tara, i-check na natin kung anong bus yung gagamitin for this trip. Ito ay isang Kia Grandbird Sunshine. Ang makina nito ay Kia D6cc Euro 4 na capable of 420 horsepower. Konti na lang at singlakas na ng Volvo B11R. Manual transmission and naka-air suspension. Plus, naka-Alcoa rims pa with gold hub rings. Mahilig talaga si Gold Trans magpapogi ng units through small details. Sa loob naman ay naka 2x2 seating configuration with 2020 Kia Grandbird 3rd generation seats. Naging extra lang talaga si Gold Trans at nilagyan lahat ng seats ng malambot na headrests. May audio and television din for entertainment and syempre CCTV cameras. Around 6 PM kami umalis ng Sampaloc Terminal. Paglabas namin ng Lacson ay dire-diretso na ng Skyway ng Tahan. Ang haba nga pala ng biyahe na ito ay almost 1,000 kilometers from Manila to Giwan. Kaya dito matetesting kung matibay at maaasahan nga ba ang boses ni Gold Trans. Habang nasa Skyway and Expressway ay may nakasabay nga din kami na ilang Bicol bound buses. Balik, ibang 7:30 PM at palabas na kami ng Santo Tomas exit. Hindi talaga nagtuturbina itong mga boses ni Gold Trans unless may pipikapin. Dire-diretso na lang ang biyahe nito hanggang makarating ng Candelaria.
9:08 PM at nakarating na kami dito sa Cabreras Eatery sa Candelaria. Ito ang isa sa 4 na meal stop na ating hihintuan. Kung naaalala nyo sa Manila to Mindanao vlog ko ay dito din kami huminto. And exactly after 30 minutes ay rolling na ulit kami. Nagpalit na din ng drivers by this time. Si Kuya Dagohoy naman ang magdadrive hanggang Ginayangan. Hindi kalayuan sa unang meal stop ay nagpa-diesel muna yung bus. After nga magpa-diesel, dito na nga ipinakita yung lakas ng bus, talagang babawi na sa takbuhan para hindi madelay sa pagsakay ng barko. Bandang Lucena na nang magkaroon kami ng kasabayan na buses. Sakto din kasi dahil sa peak time na 6 PM na dispatch itong bus. Papasok pa nga lang ng Atimonan ay bumubungad na talaga yung mga napakapangit na daan. Dinagdagan pa ng ulan kaya mas mahirap matansya yung mga butas-butas. Nakasabay namin dito sa Atimonan itong Rabago na local line with special permit and isang Bicol Magayon Ordinary na maya-maya ay parang ayaw kaming patagusin.
Sunod-sunod din yung mga kasabayan naming Bicol and Visayas line buses, kaya hindi naging boring yung biyahe hanggang Ginayangan. Tuluyan ka yan. 11:56 PM nang marating namin ang town proper ng Gumaca. Around 1:20 AM kami nakarating dito sa Tabugon. Kung naaalala nyo sa Manila to Mindanao vlog ko ay dito kami banda nag-stop over. Pero this time ay lumipat na ng meal stop si Gold Trans. Hindi kalayuan mula dito.
After 10 minutes ay narating na namin ang second meal stop sa biyahe na ito sa Sofia Meal Stop, Ginayangan. Di na ako kumain dito at busog pa naman ako. Nag-diesel din pala ulit yung bus dito para diretso na hanggang Sorsogon. After 30 minutes at ready to go na ulit, nagpalit na din ng drivers dito. From here ay nasa approximately 720 kilometers pa from Giwan. Maya-maya nga at may nakasabay kaming bus na parang ngayon ko lang narinig ang pangalan. Napansin ko din na ang dami naming kasabay na ganyang uri ng bus operation throughout the trip. Bakit kaya? Merstar. Star, oo. After namin unahan yung bus na medyo, bigla naman sumulpot yung convoy na bus ng Alps. Yan ang masarap kasabayan, pero sa hindi ko malaman-laman na dahilan, nakatulog ako. At nagising na lang dito sa Naga City, Camarines Sur. Bago nga kami pumasok ng Naga Terminal para magbaba, ay may dalawa na naman ulit na bus na medyo. "4:31 AM kami nakarating dito sa Naga Central Bus Terminal. May naisakay kasi kaming chance passenger na hanggang Naga lang. After namin dito ay dire-diretso na ulit hanggang Sorsogon. Pagdating dito sa Kamalig, pumasok kami dito sa daan pa Ilawod para makaiwas sa traffic ng Daraga Town proper. Isa to sa mga the best na daan dito. Very probinsya talaga yung mga tanawin at napakalilinis ng daan.
Paglabas ng Daraga, hindi ko na nakayanan yung antok ko at nagising na lang papasok ko dito sa pangatlong meal stop ng biyahe na ito dito sa Inos Meal Stop, Sorsogon. Wari pa kayo. Malis na. Malis na LTO. After 30 minutes at paalis na kami, tuloy-tuloy na hanggang makarating sa Matnog. Mula dito ay nasa 460 kilometers pa ang aming lalakbayin. AM kami nakarating dito sa Matnog. Inaasikaso na yung mga tiket ng pasahero para sa barko, kaya sinamantala ko na mag-video sa labas. Almost 30 minutes kami tumambay doon bago naayos yung mga tickets. At finally, nakarating din kami sa Matnog Port. Oh, dito na oh. Mga importanteng gamit, ticket. Saktong-sakto lang din talaga yung naging biyahe at naabutan namin yung barko na pang 11 AM papunta ng Allen. At syempre hindi ko papalagpasin na bumaba at ma-videohan yung bus habang pumapasok sa barko. Santa Clara yung natapat na barko sa amin. Medyo hindi na din kagandahan kaya hindi na ako naglibot-libot dahil wala naman masyadong interesting. Pinili ko na lang muna talaga magpahinga dahil mahaba pa yung tatakbuhin namin pagdaong sa Allen. (1:20 PM) at nakarating na kami dito sa Allen Port. Naghihintay na din dito yung inspector ng GoldTrans para mag-check ng tickets. May nakasabay din pala kaming Bicol Isarog, Silver Star at isa pang GoldTrans.
829? Oo, sila paparin niya. Paglabas ng Allenport ay kumaliwa kami para tumbukin ang bayan ng Katarman. Sarado pa kasi para sa mabibigat na sasakyan yung tulay banda sa Victoria. Dahil sa reroute na ito ay halos 1 oras din yung madadagdag sa ating biyahe. .2:30 PM kami nakarating dito sa bayan ng Katarman. Kakanan na kami dito para tumbukin yung Kalbayog. Katarman no, Katarman, meron. .4:09 PM at narating na namin ang Calbayog City. Dito din yung pang-apat at huling meal stop sa biyahe na ito bago dumiretso ng Giwan. Dito sa Lindas Inn ang stopover ni Gultrans sa Calbayog. After 30 minutes at balik biyahe na kami. Nangingitlog.
Bandang Gandara nang maabutan namin itong DLTP at Piltrangko na naghahabulan. Nakatulog ako after tarangan at nagising dito sa Katbalogan. Nagpalit na pala ulit ng drivers, hindi ko lang natanong kung saan banda. Sa pagkakataon na ito ay sinwerte na naman tayo at naabutan pa nating nakabukas ang ilaw ng San Juanico Bridge. At 8:54 PM kami nakarating dito sa terminal ng Tacloban. Drop-off lang ng ilang pasahero bago tuluyang pumunta ng Giwan. Mula dito ay minatitira na lang na almost 150 kilometers. Nagpa-diesel muna kami saglit bago lumabas ng Tacloban.
Paglabas ng San Juanico ay wala na kami halos makakasabay na kahit anong sasakyan. Dagdag pa na napakadilim ng daan. Maaga din kasi talaga yung pahinga ng mga tiga rito. Karamihan halos wala pang alas 7 ay sarado na. (9:47 PM) at narating na namin ang Pasay Town proper. Baka may signal ko talaga. Dito lang yung signal. Sa itlong bahay, wala eh. Nasa kalsada, signal. Tahimik talaga pag ganitong oras. Sobrang sarap mag-drive pag ganito ka-smooth yung daan at ganito kapayapa yung lugar. Pagdating dito sa may junction ng Buena Vista at Kinapondan ay kakanan na papunta ng Giwan. Mula dito ay consistent na yung napaka-smooth na daan. Dito ka kasi sa Biyabong, ano mo lang oras. Mga oras hanggang dito sa Giwan. Dito ka kalsada. And at 11:55 PM, finally narating na namin ang border ng Giwan. Hindi kasi pwedeng pumasok karamihan ng bus sa mismong town proper, kaya may kanya-kanyang bus garage sila dito. Overall, inabot ng 29 hours and 55 minutes ang biyahe mula Sampaloc, Manila hanggang Giwan. Sakto lang yung tagal ng biyahe para sa isang bus na nag-via Catarman at via Tacloban, Pasay. Sobrang smooth ng bus pagdating sa takbuhan, mapa-suspension or power-wise. Talagang solid ang performance. I highly recommend na itry nyo itong gantong biyahe, lalo na kung gusto nyo ng fun experience.
Kayo, ano masasabi nyo sa vlog na ito? Comment down below. At dito ko muna tatapusin ang part 1 ng ating summer loop. Sa next vlog ay babaybayin na natin ang buong Eastern Samar hanggang Northern Samar. Kaabang-abang yung mga daan at scenic views na makikita natin sa susunod. Action din yung naging biyahe mula Matnog, Sorsogon paakyat ng Manila. Pero sa ngayon hanggang dito na lang muna mga kabus trip. Maraming salamat!